Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at luntiang kagubatan, may mag-asawang kilala sa kanilang kabaitan kahit sila ay salat sa buhay. Ang kanilang pangalan ay Ramon at Elena. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. Matatagpuan ito sa pinakadulo ng baryo, malapit sa gilid ng kagubatan kung saan bihira nang magtungo ang ibang tao. Sa umaga, ang yang unang gumigising sa kanila ay ang tilaok ng mga manok at ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga punong kahoy sa paligid. Hindi man marangya ang kanilang buhay, punong-puno naman ito ng pagtitiis at pag-asa. Araw-araw, maagang bumabangon si Ramon upang maghanap buhay. Wala siyang sariling lupa, kaya nakikisaka lamang siya sa bukirin ng mayayamang may-ari ng lupa sa kabilang bahagi ng baryo. Sa bawat araw na kanyang pinaghihirapan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, kaunting salapi lamang ang kanyang naiuuwi. Samantala, si Elena naman ay naglalako ng mga gulay at kamote na kanyang itinatanim sa maliit na lupang nasa likod ng kanilang kubo. Kung minsan, gumagawa rin siya ng mga banig at walis tambo na ibinebenta sa palengke. Kahit kapos sa pera, hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay ang mag-asawa na nagreklamo sa kanilang kapalaran. Isang gabi, habang sila ay kumakain ng simpleng hapunan, kanin, kaunting tuyo at sabaw ng gulay, napatingin si Elena sa kanyang asawa. "Ramon!" Mahina niyang wika. "Hanggang kailan kaya tayo ganito?" Hindi iyon tanong na puno ng pagsisi. Bagkus, puno iyon ng pagod at pangamba. Ngumiti si Ramon. Kahit alam niyang mabigat ang kanilang pinagdadaanan. "Hindi habang buhay ganito, Elena," sagot niya. "Naniniwala ako na may awa ang Diyos. Darating din ang araw na giginhawa tayo." Tumango si Elena. Ngunit hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi sila biniyayaan ng anak, kaya silang dalawa lamang ang magkasama sa kanilang munting tahanan. Ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan, palagi nilang pinipili ang maging mabuti sa kapwa. Kung may pulubing dumaraan, kahit kaunti, ay nagbibigay sila ng pagkain. Kung may kapitbahay na nangangailangan ng tulong, si Ramon ang unang nag-aabot ng kamay. Dahil dito, mahal sila ng ilang tao sa baryo. Ngunit may ilan ding nagtataka kung bakit tila walang swerte ang mag-asawang napakabuti. Isang hapon, habang papauwi si Ramon mula sa bukirin, napansin niyang tila mas tahimik ang kagubatan kaysa karaniwan. Karaniwan kasi, maririnig ang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Ngunit ng araw na iyon, tila may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, may napansin siyang maliit na bagay na gumagalaw sa may gilid ng puno. Huminto siya. Lumapit siya ng dahan-dahan upang makita kung ano iyon. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang isang maliit na nilalang na tila isang matandang lalaki, ngunit napakaliit, halos kasinlaki lamang ng isang palad. Ang nilalang ay nakaupo sa ugat ng puno at tila nasugatan. Nanlaki ang mata ni Ramon. "Diyos ko!" bulong niya. "Ano ito?" Ang maliit na nilalang
ay nakasuot ng kakaibang kasuotan na tila gawa sa dahon at hibla ng halaman. Mahaba ang kanyang balbas at ang kanyang mukha ay tila matanda na. Unti-unti itong tumingin kay Ramon. Sa mahinang tinig, nagsalita ito. "Kaibigan, maaari mo ba akong tulungan?" Hindi makapaniwala si Ramon sa kanyang nakikita. "Isa kang duwende?" Tanong niya na halos pabulong. Ngunit sa halip na matakot, ang unang naramdaman ni Ramon ay awa. Napansin niyang may sugat ang maliit na nilalang sa paa. Lumuhod siya sa tabi nito. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Tutulungan kita." Maingat niyang pinulot ang duwende at inilagay sa kanyang palad. Kahit naguguluhan, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Dinala niya ang duwende pa uwi sa kanilang kubo. Pagdating niya, nagulat si Elena nang makita ang hawak ng kanyang asawa. "Ramon, ano yan?" Gulat na tanong niya. "Isang duwende," sagot ni Ramon. "Nasugatan ko siyang nakita sa gubat." Saglit na natigilan si Elena. Maraming kwento sa baryo tungkol sa mga duwende. May mabuti, ngunit meron ding mapaghiganti. Ngunit nang makita niya ang sugat ng maliit na nilalang, nanaig din ang kanyang awa. "Ilapag mo siya dito," sabi ni Elena, habang naghahanda ng malinis na tela. Maingat nilang nilinis ang sugat ng duwende at binalutan ito ng dahon na karaniwang ginagamit ni Elena bilang halamang gamot. Tahimik lamang na nakatingin ang duwende sa kanila habang ginagawa nila iyon. Maya-maya, nagsalita ito. "Bihira akong makatagpo ng taong tulad ninyo." Nagkatinginan ang mag-asawa. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Ramon. Ngumiti ang duwende, isang ngiting tila may dalang hiwaga. "Marami na akong nakilalang tao," sabi nito. Ngunit kakaunti lamang ang handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Hindi pa alam ni Ramon at Elena na ang simpleng pagtulong na ginawa nila sa gabing iyon ay magbabago sa kanilang kapalaran. At sa likod ng katahimikan ng kagubatan, may isang lihim na mundo ang nagmamasid sa kanila. Isang mundong puno ng hiwaga. Isang mundong handang gantimpalaan ang kabutihan. Ngunit kasama rin nito ang mga pagsubok na hindi pa nila kailanman naranasan. At ang maliit na duwendeng kanilang tinulungan ay hindi lamang isang ordinaryong nilalang. Siya ang magiging simula ng isang kapalarang magpapabago sa kanilang buhay mag-asawa. Hindi agad nakatulog sina Ramon at Elena ng gabing iyon. Ang maliit na duwendeng kanilang tinulungan ay nakahiga sa isang maliit na higaan na ginawa ni Elena mula sa malambot na tela at tuyong dahon ng saging. Maingat nilang inilagay ito sa ibabaw ng mesa na yari sa kawayan upang hindi ito malamigan sa sahig. Ang munting kubo ay tahimik, ngunit puno ng pag-uusisa. Habang ang lampara na gawa sa bote ay marahang nagliliwanag sa loob ng bahay. Nakaupo si Ramon sa isang bangkito habang pinagmamasdan ang duwende. "Hindi ko pa rin lubos maisip," bulong niya. "May ganito palang nilalang sa gubat." Si Elena naman ay tahimik na naglalagay ng mainit na tubig sa isang maliit na mangkok. "Ayon sa mga matatanda sa baryo," sagot niya, "matagal na raw talagang may mga nilalang sa kagubatan, pero bihira raw silang magpakita sa tao." Lumapit siya sa mesa at marahang pinunasan ang noo ng duwende. "Siguro mabuti siyang nilalang," dagdag niya. "Kung hindi, baka hindi siya nagpakita sa atin."
Tahimik lamang na nakikinig ang duwende sa kanilang pag-uusap. Kahit maliit ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan na parang mas matanda pa sa pinakamatandang tao sa baryo. Maya-maya, gumalaw ito at dahan-dahang naupo. "Salamat sa inyong kabutihan," wika ng duwende sa malinaw ngunit mahinang tinig. Nagkatinginan ang mag-asawa. "Mas mabuti na ang pakiramdam mo?" tanong ni Ramon. Tumango ang duwende. "Malaki ang naitulong ng inyong mga halamang gamot." Napansin ni Ramon na tila mabilis gumaling ang sugat nito. "Paano ka nasugatan?" tanong ni Elena. Napabuntong hininga ang duwende. "May ilang nilalang sa kagubatan na hindi natutuwa sa aming mga duwende. Habang ako ay naglalakad sa gilid ng ilog kanina, ako ay nadulas at nasugatan." Tumahimik sandali ang kubo. Talabas, maririnig ang mahinang huni ng kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon na tinatangay ng hangin. "Kung gusto mo," sabi ni Ramon, "maaari kang manatili rito ngayong gabi. Hindi ka ligtas sa gubat kung sugatan ka pa." Ngumiti ang duwende. "Napakabuti ninyo." Umupo si Elena sa tabi ng mesa. "May pangalan ka ba?" tanong niya. Saglit na nag-isip ang duwende bago sumagot. "Ako ay si Luntian." Napangiti si Elena. "Magandang pangalan." Ang mga duwende ay ipinapangalan ayon sa kalikasan. Paliwanag ni Luntian. "Ang aking pangalan ay mula sa kulay ng kagubatan na aking binabantayan." Naging tahimik muli ang kubo. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa loob nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita muli ang duwende. "Matagal ko nang pinagmamasdan ang baryong ito," sabi niya. Nagulat ang mag-asawa. "Pinagmamasdan?" ulit ni Ramon. Tumango si Luntian. "Oo, matagal na naming binabantayan ang kagubatan at ang mga taong naninirahan sa paligid nito." Napansin ng duwende ang mga lumang gamit sa kubo, ang kupas na dingding, at ang maliit na kalan na halos wala ng panggatong. "Alam kong hindi madali ang buhay ninyo," dagdag niya. Hindi sumagot ang mag-asawa. Hindi nila kailangang ipaliwanag ang kanilang kahirapan. Kitang-kita na iyon sa kanilang paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, napansin ni Luntian ang isang bagay na bihira niyang makita sa maraming tao. Pagkakaisa, kabutihan, pagmamahal. "Sabihin ninyo sa akin," tanong ng duwende, "kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na magbago ang inyong buhay, ano ang inyong hihilingin?" Nagkatinginan sina Ramon at Elena. Hindi sila agad nakasagot. Tahalip, si Ramon ay napabuntong hininga. "Hindi ko alam kung dapat ba kaming humiling ng anuman," sabi niya. "Bakit?" tanong ni Luntian. Sumagot si Elena. "Maraming tao sa mundo ang mas nahihirapan kaysa sa amin." Tahimik nakinig ang duwende. "Kahit paano," patuloy ni Elena, "may bahay pa rin kami at pagkain araw-araw." Tumingin si Ramon sa maliit na bintana ng kubo, kung saan makikita ang dilim ng kagubatan. "Kung may hihilingin man ako," sabi niya, "sana magkaroon lang kami ng sapat na kabuhayan para hindi na kami mag-alala araw-araw." Hindi iyon kahilingan ng kasakiman. Isa lamang itong simpleng hangarin. Ang mabuhay ng may kaunting ginhawa. Matagal na hindi nagsalita si Luntian. Ang kanyang mga mata ay tila nag-iisip ng malalim. Tawakas, nagsalita siya.
Ang kagubatan ay may sariling paraan ng pagganti sa kabutihan. Napakunot ang noo ni Ramon. Anong ibig mong sabihin? Ngunit ngumiti lamang ang duwende. Malalaman ninyo sa tamang panahon. Pagkatapos ay muli itong humiga sa kanyang maliit na higaan. Magpahinga muna tayo ngayong gabi. Tahimik na nagpatuloy ang gabi. Ngunit habang natutulog ang mag-asawa, may kakaibang liwanag na bahagyang lumabas mula sa katawan ni Luntian. Tang liwanag na hindi nila napansin. Sa labas ng kubo, ang hangin ay tila mas banayad kaysa karaniwan. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumalaw na parang may mga matang nagmamasid sa munting tahanan. At sa kaibuturan ng kagubatan, may mga lihim na nilalang na tila naghihintay. Sapagkat ang pagtulong ng mag-asawang mahirap sa isang sugatang duwende ay hindi isang simpleng pangyayari lamang. Ito ay simula ng isang hiwagang matagal ng nakatadhana. Isang hiwagang magdadala ng pagpapala, ngunit pati na rin ng mga pagsubok. At sa pagsikat ng araw kinabukasan, magsisimula ang unang pagbabago sa buhay ni Ramon at Elena. Madilim pa ang paligid nang magising si Ramon kinabukasan. Nakasanayan na niyang gumising bago pa sumikat ang araw upang makapaghanda sa pagpunta sa bukirin. Tahimik pa ang buong baryo. Tanging ang mahinang huni ng mga ibon at ang malamig na simoy ng hangin ang maririnig sa labas ng kanilang kubo. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising si Elena. Ngunit nang mapadaan siya sa mesa kung saan natutulog ang duwende, napansin niyang wala na ito sa higaan. Napahinto si Ramon. Lumapit siya sa mesa at maingat na tumingin sa paligid. "Luntian?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Sandaling nakaramdam ng kaba si Ramon. Baka umalis na ang duwende habang sila ay natutulog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kaunting lungkot siyang naramdaman. Kahit isang gabi pa lamang nila nakakasama ang duwende, parang naging espesyal na panauhin na ito sa kanilang munting tahanan. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang mahinang boses mula sa may bintana. "Narito ako." Napalingon si Ramon. Nakita niya si Luntian na nakaupo sa may gilid ng bintana. Nakatanaw sa kagubatan na unti-unti nang tinatamaan ng liwanag ng umaga. "Maaga kang nagising," sabi ni Ramon. Ngumiti ang duwende. Ang mga nilalang ng kagubatan ay sanay gumising bago pa sumikat ang araw. Lumapit si Ramon. "Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo?" Tumango si Luntian. "Halos gumaling na ang aking sugat." Napansin ni Ramon na totoo nga iyon. Ang sugat sa paa ng duwende ay tila halos wala na. Nagulat siya. "Napakabilis naman ng paggaling mo," sabi niya. Bahagyang ngumiti ang duwende ngunit hindi na ito nagpaliwanag. Sa halip, tumingin ito sa paligid ng kubo. Napansin nito ang mga lumang kagamitan, ang kupas na mga dingding, at ang maliit na kalan na tila matagal nang ginagamit. "Maraming taon na ba kayong nakatira dito?" tanong ni Luntian. "Halos 10 taon na," sagot ni Ramon. Maya-maya ay nagising din si Elena. Nang makita niyang gising na ang duwende, agad siyang lumapit. "Magandang umaga," bati niya. "Magandang umaga rin," sagot ni Luntian. Nag-init si Elena ng tubig at naghanda ng simpleng almusal, kaunting kanin at piniritong kamote. Habang kumakain sila, tahimik na nagmamasid ang duwende. Napansin nito na kahit kakaunti ang pagkain ng mag-asawa,
Hindi nila ito pinagkait sa kanya. Hindi ninyo kailangang ibigay sa akin ang inyong pagkain, sabi ni Luntian. Ngunit ngumiti si Elena. Panauhin ka namin. Hindi tama na kami lang ang kakain. Sandaling natahimik ang duwende. Sa buong buhay nito sa kagubatan, marami na itong nakilalang tao. Ngunit kakaunti lamang ang nakitang may ganitong kabutihan. Pagkatapos nilang kumain, naghanda na si Ramon upang pumunta sa bukirin. Kinuha niya ang kanyang lumang itak at sombrero. Magpapaalam na ako, sabi niya kay Elena. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luntian. Magpahinga ka muna rito hanggang tuluyang gumaling ang sugat mo. Ngunit bago pa siya makalabas ng kubo, nagsalita ang duwende. Ramon, napahinto siya. May gusto sana akong ipakita sa iyo, sabi ni Luntian. Nagkatinginan sina Ramon at Elena. Ano yon? Tanong ni Ramon. Sumama ka sa akin sandali sa likod ng inyong kubo. Kahit nagtataka, sumunod si Ramon. Lumabas sila ng bahay at naglakad patungo sa maliit na lupang taniman ni Elena sa likod ng kubo. Ang lupa roon ay hindi gaanong mataba. Madalas nakakaunti lamang ang tumutubong gulay. Lumapit si Luntian sa gitna ng taniman. Dito ba kayo nagtatanim? Tanong niya. Oo, sagot ni Ramon. Pero bihira kaming magkaroon ng magandang ani. Tumango ang duwende. Pagkatapos ay dahan-dahan itong yumuko at inilagay ang maliit nitong kamay sa lupa. Ilang sandali itong nanatiling tahimik. Hindi maintindihan ni Ramon ang ginagawa nito. Ngunit maya-maya, may kakaibang nangyari. Ang lupa na kanina ay tuyot, ay tila bahagyang gumalaw. Napaatras si Ramon. Unti-unting umusbong mula sa lupa ang maliliit na berdeng usbong. Hindi lamang isa, kundi marami. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang lupa na dati halos walang tumutubong halaman ay napuno ng sariwang mga usbong ng gulay. Nanlaki ang mata ni Ramon. Paano nangyari ito? Bulalas niya. Ngumiti si Luntian. Ang kagubatan ay nagbibigay ng biyaya sa mga taong may mabuting puso. Hindi makapaniwala si Ramon sa kanyang nakikita. Tinawag niya si Elena. Elena! Halika dito! Nang makita ni Elena ang nangyari sa kanilang taniman, napahawak siya sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang katotohanan. Ang dati nilang tuyong taniman ay ngayon ay puno ng buhay. Lumapit si Elena sa mga usbong at hinawakan ang mga ito. Tunay ang mga ito. Hindi pa naginip. Napatingin sila kay Luntian. Ginawa mo ba ito? Tanong ni Ramon. Bahagyang ngumiti ang duwende. Isipin na lamang ninyo na ito ay isang maliit na pasasalamat. Ngunit hindi pa alam ng mag-asawa na ang himalang iyon ay simula pa lamang. Ang kanilang kabutihan ay nagising ng isang sinaunang kapangyarihan ng kagubatan. At habang lumalaki ang biyayang kanilang matatanggap, may mga mata ring magsisimulang makapansin. Mga matang hindi kasing bait ng munting duwende. Mga matang maaaring magdala ng panganib sa kanilang bagong kapalaran. Hindi makapaniwala sina Ramon at Elena sa kanilang nasaksihan. Ang maliit na lupang matagal ng halos walang tumutubong halaman ay biglang napuno ng sariwang mga usbong. Ang lupa na dati tuyo at matigas ay tila naging malambot at mataba. Lumuhod si Elena sa tabi ng mga tanim. Maingat niyang hinawakan ang mga dahon ng isang usbong. Totoo ito, mahina niyang sabi. Samantala,
Nakatayo lamang si Ramon habang nakatingin kay Luntian. "Hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat," sabi niya. Ngunit marahang umiling ang duwende. "Hindi ninyo kailangang magpasalamat." Lumapit ito sa kanila at tumingin sa taniman. "Ang ginawa ko ay maliit lamang. Ang kalikasan mismo ang nagbigay ng buhay sa lupa. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ni Luntian, alam ng mag-asawa na ang nangyari ay hindi pangkaraniwan. Napatingin si Elena sa paligid upang tiyakin na walang ibang nakakita. "Paano kung may makaalam?" tanong niya. Napatingin si Ramon sa kanilang kubo at sa mga bahay ng kanilang mga kapitbahay na nasa malayo. "Kailangan nating mag-ingat," sabi niya. Tumango si Luntian. "Tama kayo." Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Hindi lahat ng tao ay may mabuting puso. Kapag nalaman ng iba ang tungkol sa nangyari dito, maaaring magdala iyon ng problema sa inyo. Natahimik ang mag-asawa. Naisip nila ang ilang tao sa baryo na madaling mainggit at madaling maghinala. "Kung gayon," sabi ni Ramon, "hindi natin ito ipagsasabi sa kahit kanino." "Mas mabuti iyon," sagot ni Luntian. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Elena. "Ramon, hindi ka na ba pupunta sa bukirin?" Napatingin si Ramon sa araw na unti-unti nang sumisikat. "Oo nga pala," sabi niya. Ngunit bago siya umalis, muli siyang lumingon sa kanilang taniman. Ang mga usbong ay tila patuloy na lumalaki. Kahit ilang minuto pa lamang ang lumipas. Hindi niya pa kailanman nakita ang ganitong bagay sa buong buhay niya. Lumapit si Luntian kay Ramon. "Magtrabaho ka gaya ng dati," sabi nito. "Bakit?" tanong ni Ramon. "Dahil hindi pa panahon para malaman ng lahat ang nangyayari." Napaisip si Ramon. Tama ang duwende. Kung bigla silang magkakaroon ng malaking ani, tiyak na mapapansin iyon ng mga tao. "Maiintindihan ko," sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena. "Bantayan mo muna ang taniman." "Oo," sagot ni Elena. Umalis si Ramon papunta sa bukirin, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Samantala, naiwan sa kubo sina Elena at ang duwende. Umupo si Elena sa may lilim ng puno habang pinagmamasdan ang kanilang taniman. "Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kami ang tinulungan mo," sabi niya kay Luntian. Ang duwende ay nakaupo sa ibabaw ng isang bato. "Hindi ko kayo pinili ng walang dahilan," sagot nito. Napatingin si Elena sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit sa halip na sumagot agad, tumingin muna si Luntian sa kagubatan. "Matagal na naming pinagmamasdan ang baryong ito," sabi niya. Maraming tao ang dumadaan sa kagubatan araw-araw. Ngunit kakaunti lamang ang may tunay na kabutihan sa puso. Natahimik si Elena. Naalala niya ang maraming pagkakataon na kahit kapos sila sa pagkain, nagbibigay pa rin sila sa mga nangangailangan. Ang kagubatan ay may sariling paraan ng pag-alala, patuloy ng duwende. Kapag may taong gumagawa ng kabutihan, hindi iyon nakakalimutan ng kalikasan. Napangiti si Elena ng bahagya. Kung alam lang sana iyon ng ibang tao. Lumipas ang ilang oras. Habang pinagmamasdan ni Elena ang kanilang taniman, napansin niyang mas lalo pang lumalago ang mga halaman. Ang mga dahon ay naging mas malalaki. Ang mga tangkay ay naging mas matibay. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang mga usbong ay halos maging ganap na mga gulay.
Hindi na niya napigilang mapangiti. Kung ganito ang mangyayari, sabi niya, baka makapagtanim na tayo ng mas marami. Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ni Luntian. Elena, napalingon siya. Kailangan mong tandaan ang isang bagay. Ano iyon? Ang biyaya ay may kasamang responsibilidad. Napakunot ang noo ni Elena. Responsibilidad? Tumango ang duwende. Kapag ang isang tao ay binigyan ng biyaya, sinusubok din ang kanyang puso. Hindi agad naunawaan ni Elena ang ibig sabihin nito. Ngunit may kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Pagdating ng hapon, umuwi si Ramon mula sa bukirin. Pagdating niya sa likod ng kubo, napahinto siya sa kanyang nakita. Ang taniman na kanina ay puno lamang ng mga usbong, ay ngayon ay halos handa ng anihin. Napahawak siya sa kanyang ulo sa gulat. Hindi ito kapani-paniwala. Lumapit si Elena sa kanya. Nakita mo na? Oh! Tumawa si Ramon ng mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang may pag-asa na ang kanilang buhay. Ngunit habang ang mag-asawa ay masayang nakatingin sa kanilang taniman, may isang tao sa baryo ang napatingin sa kanilang direksyon mula sa malayo. Isang lalaking kilala sa baryo bilang si Mang Doro. Isang tao na likas na mausisa. At kung minsan, madaling mainggit. Mula sa kanyang kinatatayuan, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa likod ng kubo ng mag-asawa. Hindi pa niya alam kung ano iyon. Ngunit ang kanyang pag-uusisa ay nagsimula ng gumising. At kung minsan, ang simpleng pag-uusisa ay maaaring maging simula ng problema. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip para kina Ramon at Elena. Ang maliit nilang taniman sa likod ng kubo ay patuloy na nagbubunga ng masaganang ani. Ang mga gulay na dati hirap tumubo sa kanilang lupa ay ngayon ay mabilis lumago at nagiging malalaki at sariwa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na sila nag-aalala kung may kakainin sila sa susunod na araw. Isang umaga, maagang nagising si Elena upang anihin ang ilang gulay na kanilang dadalhin sa palengke. Habang naglalakad siya sa taniman, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang mga talbos ng kamote ay luntiang-luntian. Ang mga talong ay malalaki at makintab. At ang mga sitaw ay mahahaba at malulusog. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang lumang basket. Lumapit si Ramon, dala ang isa pang basket. Hindi ko pa rin nakalain na ganito karami ang ating ani, sabi niya. Mas marami pa ito kaysa sa ani ng ibang may malalaking lupa, sagot ni Elena. Napangiti si Ramon. Siguro, kailangan na nating ibenta ang ilan sa palengke. Tumango si Elena. Kung hindi nila ibebenta ang mga ito, masasayang lamang ang mga gulay. Ngunit sa kanilang isipan, hindi nila alam na ang desisyong iyon ay magbubukas ng mga mata ng ibang tao. Bandang tanghali, nagpunta si Elena sa maliit na palengke ng baryo. Dala niya ang basket ng sariwang gulay. Habang naglalakad siya sa daan, may ilang kapitbahay na napatingin sa kanyang dala. Ang gaganda ng gulay mo, Elena, sabi ng isang matandang babae. Ngumiti si Elena. Sa likod lang po ng bahay namin itinanim. Ang mga tao sa palengke ay agad na napansin ang kanyang paninda. Hindi nagtagal, may ilang lumapit upang bumili.
Magkano ang talong? Tanong ng isang babae. Mas sariwa pa ito kaysa sa galing sa bayan, sabi naman ng isa. Hindi inabot ng isang oras ay halos maubos ang kanyang paninda. Habang binibilang ni Elena ang kanyang kinita, hindi niya napigilang makaramdam ng saya. Hindi man kalakihan ang halaga, mas malaki pa rin ito kaysa sa karaniwang kinikita nila sa isang araw. Ngunit may isang tao sa palengke na tahimik lamang na nagmamasid. Si Mang Doro. Nakatayo siya sa ilalim ng puno habang nakatingin sa mga gulay na ibinebenta ni Elena. Kilala si Mang Doro sa baryo bilang isang taong mahilig makialam sa buhay ng iba. Hindi naman siya masamang tao, ngunit madalas siyang nadadala ng inggit at pagdududa. Lumapit siya sa mesa ni Elena. Kailan pa naging ganito kaganda ang mga gulay mo? Tanong niya. Napatingin si Elena sa kanya. Matagal na po kaming nagtatanim, sagot niya. Pinagmasdan ni Mang Doro ang mga gulay na natira sa basket. Hinawakan niya ang isang talong. Sariwa ito at napakalaki, sabi niya. Hindi na lang sumagot si Elena. Maya-maya ay tumalikod si Mang Doro at umalis. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, may iniisip na siya. Hindi niya matandaan na kailanman ay nagkaroon ng magandang ani sina Ramon at Elena. Sa katunayan, kilala ang kanilang lupa bilang isa sa pinakatuyot sa baryo. May kakaiba dito, bulong niya sa sarili. Samantala, pagbalik ni Elena sa kanilang kubo, masaya niyang ipinakita kay Ramon ang kinita niya. Halos naubos lahat ng gulay, sabi niya. Napangiti si Ramon. Magandang balita iyan. Ngunit napansin ni Elena ang seryosong mukha ng kanyang asawa. May problema ba? Tanong niya. Umupo si Ramon sa bangkito. Habang papauwi ako kanina mula sa bukirin, sabi niya. Napansin kong may ilang tao na nakatingin sa ating taniman. Napakunot ang noo ni Elena. Sino? Hindi ko sigurado, pero isa sa kanila si Mang Doro. Biglang natahimik ang paligid. Alam ng mag-asawa kung gaano kausisa ang lalaking iyon. Sa loob ng kubo, nakaupo si Luntian sa may bintana habang tahimik na nakikinig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang duwende. Sinabi ko na sa inyo na kailangan ninyong mag-ingat. Napatingin sa kanya si Ramon. Sa tingin mo ba may maghihinala? Tumango si Luntian. Kapag ang isang bagay ay masyadong kakaiba, hindi iyon madaling maitago. Napabuntong hininga si Elena. Hindi naman namin ginusto na mangyari ito. Alam ko, sagot ng duwende. Ngunit ang mga tao ay madalas na naghahanap ng dahilan kapag may nakikita silang hindi nila maintindihan. Lumapit si Ramon sa bintana at tumingin sa kagubatan. Kailangan nating maging maingat. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, may isang tao na nagsisimula ng magplano. Sa loob ng kanyang bahay, nakaupo si Mang Doro habang iniisip ang kanyang nakita sa palengke. Hindi siya makapaniwala na biglang nagkaroon ng napakagandang ani ang mag-asawang matagal nang naghihirap. At kung may lihim sila, bulong niya. Napatingin siya sa direksyon ng kagubatan. Sa kanyang isipan tinin, nagsimula ng mabuo ang isang ideya. Isang ideya na magdadala sa kanya sa likod ng kubo ni Ramon at Elena sa gabi. At sa pag-usisan niyang iyon, maaaring matuklasan niya ang isang lihim na hindi para sa kanya. Habang papalubog ang araw sa likod ng kagubatan, unti-unting bumalot ang katahimikan sa baryo. Isa-isa nang nagsisindihan ng ilaw ang mga bahay. At ang mga tao ay nagsimula ng magpahinga
Matapos ang isang buong araw ng trabaho, sa maliit na kubo ni Ramon at Elena, naghahapunan ang mag-asawa kasama ang kanilang munting panauhin na si Luntian. Simple lamang ang kanilang pagkain, kanin, ginisang gulay mula sa kanilang taniman at kaunting sabaw. Ngunit sa gabing iyon, tila mas masarap ang kanilang pagkain kaysa dati. Ang sarap pala ng gulay kapag sariwa talaga, sabi ni Ramon habang nangumunguya. Ngumiti si Elena. Biyaya talaga ito. Tahimik lamang na nakaupo si Luntian habang pinagmamasdan ang dalawa. Maya-maya ay nagsalita ito. Naalala ninyo ba ang sinabi ko nung unang araw? Napatingin sa kanya si Ramon. Ang tungkol sa biyaya? Tumango ang duwende. Ang biyaya ay may kasamang pagsubok. Natahimik ang mag-asawa. Sa tingin mo ba nagsisimula na ang pagsubok na iyon? Tanong ni Elena. Hindi agad sumagot si Luntian. Sa halip ay tumingin ito sa bintana, kung saan makikita ang unti-unting pagdilim ng paligid. May mga matang nagsisimula ng magtanong, sagot nito. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, may ibang pangyayari na nagaganap sa kabilang bahagi ng baryo. Sa bahay ni Mang Doro, tahimik siyang naghahanda. Nakasuot siya ng maitim na damit at may dala siyang maliit na lampara. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-uusisa. Hindi maaaring biglang gumanda ang ani ng mga iyon nang walang dahilan. Bulong niya sa sarili. Matagal na niyang kilala sina Ramon at Elena. Alam niyang mahirap ang mga ito. At alam din niyang hindi mataba ang lupa sa likod ng kanilang kubo. Kaya para sa kanya, may lihim na dapat matuklasan. Pagkatapos ng hapunan, patay na ang mga ilaw sa kubo ng mag-asawa. Sa loob, nakahiga na sina Ramon at Elena sa kanilang banig. Ngunit hindi pa sila tulog. May nararamdaman akong kakaiba, bulong ni Elena. Napatingin si Ramon sa kisame ng kubo. Siguro dahil sa sinabi ni Luntian. Sa kabilang banda ng silid, nakaupo si Luntian sa may bintana. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatingin sa labas ng bahay. Hindi siya natutulog. Para sa mga nilalang ng kagubatan, ang gabi ang panahon ng pagbabantay. At sa gabing iyon, may isang taong dahan-dahang lumalapit sa kanilang tahanan. Si Mang Doro. Maingat siyang naglalakad sa madilim na daan upang hindi marinig ang kanyang mga hakbang. Ang tanglaw ng kanyang maliit na lampara ay bahagyang nagliliwanag sa kanyang daraanan. Nang marating niya ang likod ng kubo ni Ramon at Elena, agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. Mula roon, malinaw niyang nakikita ang taniman. Napakunot ang kanyang noo. Kahit sa dilim ng gabi, kitang-kita niya na ang mga gulay ay napakalusog. Mas malalaki pa kaysa sa karaniwang ani sa baryo. Hindi ito normal, bulong niya. Habang siya ay nakatingin sa taniman, may kakaibang nangyari. Isang mahinang liwanag ang biglang lumitaw sa loob ng kubo. Napatingin si Mang Doro sa bintana. Ang liwanag ay hindi tulad ng karaniwang ilaw ng lampara. Ito ay tila malambot at bahagyang kumikislap. Sa loob ng kubo, nakatayo si Luntian sa may bintana. Ang kanyang katawan ay bahagyang nagliliwanag. Hindi alam ng mag-asawa na may taong nagmamasid sa labas. Ngunit naramdaman ng duwende ang presensya. Ang sumikip ang kanyang mga mata. May tao sa labas, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumingon sa natutulog na mag-asawa. Hindi niya nais na magising ang mga ito. Sa labas naman,
Pilit na sumisilip si Mang Doro sa bintana. At sa isang sandali, nakita niya ang isang bagay na nagpanginig sa kanyang katawan. Isang maliit na nilalang na kumikislap sa loob ng kubo. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Duwende!" mahina niyang sabi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Bigla siyang napaatras. Ngunit sa kanyang pag-atras, natapakan niya ang isang tuyong sanga. Naputol ito sa ilalim ng kanyang paa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Sa loob ng kubo, agad na palingon si Luntian sa direksyon ng tunog. Naramdaman niya ang presensya ng taong nagmamasid. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na mananatiling lihim ang lahat. Samantala, si Mang Doro ay mabilis na tumakbo palayo sa kubo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Ngunit sa halip na matakot, may kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kung may duwende sila, bulong niya habang humihingal. Maaring may kayamanan din. At sa gabing iyon, nagsimulang mabuo ang isang plano sa isip ni Mang Doro. Isang planong maaring magdala ng panganib sa mag-asawang walang kamalay-malay. Kinabukasan, tila payapa pa rin ang baryo tulad ng karaniwang araw. Ang mga magsasaka ay nagpunta sa bukirin. Ang mga kababaihan ay naglinis ng kanilang mga bakuran. At ang mga bata ay naglaro sa makitid na daan sa pagitan ng mga bahay. Ngunit sa loob ng bahay ni Mang Doro, hindi mapakali ang kanyang isipan. Halos hindi siya nakatulog buong gabi matapos ang kanyang nakita sa kubo ni Ramon at Elena. Ang imahe ng maliit na nilalang na kumikislap sa loob ng bahay ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. "Hindi ako nagkamali!" bulong niya sa sarili. Isang duwende talaga yon. Sa mga kwento ng matatanda sa baryo, madalas sinasabi na ang mga duwende ay nagtatago ng mga lihim na kayamanan sa kagubatan. Kung minsan, sinasabi pa na kaya nilang magbigay ng biyaya o yaman sa mga taong kanilang pinapaboran. Habang iniisip iyon ni Mang Doro, unti-unting nabuo ang isang ideya sa kanyang isipan. Kung makukuha ko ang duwending iyon, bulong niya. Hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap, ngunit alam na niya ang nais niyang mangyari. Samantala, sa kubo ni Ramon at Elena, nagsimula ang kanilang araw tulad ng dati. Maagang bumangon si Ramon upang pumunta sa bukirin. Habang naghahanda siya ng kanyang gamit, lumapit si Luntian sa kanya. "Ramon," sabi ng duwende. Napatingin siya rito. "May nais akong sabihin sa iyo." "Ano iyon?" tanong ni Ramon. Ang mukha ni Luntian ay tila seryoso. "May taong nakakita sa akin kagabi." Nanlaki ang mata ni Ramon. "Sigurado ka?" Tumango ang duwende. "Ang lalaking iyon ay nagmamasid sa labas ng inyong kubo." Biglang pumasok si Elena sa kanilang pag-uusap. "Sino?" tanong niya. "Hindi ko nakita ng malinaw ang kanyang mukha," sagot ni Luntian. Ngunit naramdaman kong matagal siyang nakatingin sa bahay. Napatingin si Ramon at Elena sa isa't isa. "Sa tingin ko si Mang Doro iyon," sabi ni Ramon. Hindi na nagulat si Elena. "Kanina pa ako kinakabahan dahil sa kanya." Sandaling natahimik ang tatlo. Sa wakas ay nagsalita si Ramon. "Kung nakita niya si Luntian, baka magsimulang magtanong ang mga tao." Tumango si Elena. "Mas magiging mahirap itago ang lahat." Ngunit nanatiling kalmado si Luntian. "Huwag kayong mag-alala," sabi nito. "Hindi ganoon kadali hulihin ang isang nilalang ng kagubatan.
Ngunit kahit sinabi iyon ng duwende, hindi pa rin mapawi ang kaba sa puso ng mag-asawa. Sa kabilang banda ng baryo, si Mang Doro ay abala sa paghahanda ng kanyang plano. Sa loob ng kanyang bahay, naglatag siya ng ilang bagay sa mesa. Isang maliit na lambat, isang kahon na gawa sa kahoy, at ilang prutas na balak niyang gamitin bilang pain. Kung talagang duwende iyon, sabi niya sa sarili, siguradong lalabas din iyon ng bahay. Hindi niya alam kung paano kumikilos ang mga duwende, ngunit sa kanyang isip ay isa lamang silang maliit na nilalang na maaaring mahuli. Sa kanyang pag-iisip, wala siyang pakialam kung mapahamak ang mag-asawa. Ang nasa isip lamang niya ay ang posibleng kayamanan na maaaring makuha mula sa duwende. Pagsapit ng hapon, muli siyang naglakad patungo sa gilid ng baryo kung saan matatagpuan ang kubo ni Ramon at Elena. Ngunit hindi siya lumapit agad. Nagtago muna siya sa likod ng isang malaking puno upang pagmamasdan ang paligid. Mula roon, nakita niya si Elena na nagdidilig ng mga halaman sa kanilang taniman. Hindi niya nakita ang duwende. Ngunit sigurado siya na naroon pa rin ito sa kubo. "Maghihintay ako hanggang gabi," bulong niya. Sa kanyang isipan, iyon ang pinakamagandang pagkakataon upang hulihin ang maliit na nilalang. Samantala, sa loob ng kubo, tahimik na nakaupo si Luntian sa may bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Naramdaman niya ang presensya ni Mang Doro kahit hindi niya ito nakikita. Ang hangin sa paligid ng kagubatan ay tila nagdadala ng babala. Lumapit si Elena sa kanya. "May problema ba?" tanong niya. Tumango ang duwende ng bahagya. Ang tao nagmamasid kagabi ay hindi pa umaalis. Napatingin si Elena sa labas, ngunit wala siyang nakita. "Kung ganoon," sabi niya, "kailangan nating maging handa." Sa sandaling iyon, alam ni Luntian na hindi na maiiwasan ang susunod na mangyayari. Ang kabutihan ng mag-asawa ang dahilan kung bakit sila pinagpala. Ngunit ang inggit ng ibang tao ang maaaring magdala ng panganib sa kanilang buhay. At sa pagdating ng gabi, magsisimula ang isang pangyayari na susubok hindi lamang sa kanilang tapang, kundi pati sa kanilang tiwala sa isa't isa. Unti-unting lumubog ang araw sa likod ng kagubatan at muling binalot ng dilim ang baryo. Isa-isa nang nagsara ang mga bahay habang ang mga tao ay nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho. Sa kubo ni Ramon at Elena, tahimik ang gabi ngunit may kakaibang tensyon na nararamdaman sa loob. Nakaupo si Ramon sa may pintuan habang pinagmamasdan ang paligid. Hawak niya ang kanyang lumang itak, hindi upang manakit, kundi upang maging handa sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Sa kabilang bahagi ng kubo, si Elena naman ay nag-aayos ng kanilang mga gamit. Habang si Luntian ay nakaupo sa may bintana, tahimik na nakatanaw sa dilim ng kagubatan. Matagal na siyang nakikinig sa mga galaw ng paligid. Hindi pa siya umaalis. Mahina niyang sabi. Napatingin si Ramon. "Sigurado ka?" Tumango ang duwende. "Ang taong iyon ay nagtatago sa likod ng mga puno." Hindi nakita ng mag-asawa ang lalaking tinutukoy ni Luntian. Ngunit naramdaman nila ang bigat ng sitwasyon. "Kung ganoon," sabi ni Ramon, "ano ang dapat nating gawin?" Sandaling nag-isip ang duwende. "Maghintay tayo!" Sa labas ng kubo, nakatago si Mang Doro sa likod ng isang malaking puno. Halos hindi siya gumagalaw upang hindi mahalata
ang kanyang presensya. Sa kanyang tabi ay ang kahong gawa sa kahoy at ang maliit na lambat na kanyang dinala. Inilatag niya ang ilang prutas sa damuhan, malapit sa bintana ng kubo. Sa kanyang isip, sapat na iyon upang maakit ang isang maliit na nilalang tulad ng duwende. Kapag lumapit iyon, bulong niya, doon ko na ihahagis ang lambat. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng puno. Sa loob ng kubo, nanatiling kalmado si Luntian. Alam niyang ang lalaking nasa labas ay naghihintay lamang ng pagkakataon. Ramon, sabi niya. Ano yon? Sagot ng lalaki. Kung may mangyari mamaya, huwag kayong lalabas agad. Napakunot ang noo ni Ramon. Bakit? Ngunit hindi agad sumagot si Luntian. Sa halip ay tumingin ito sa bintana kung saan bahagyang nakikita ang mga prutas na inilatag ni Mang Doro. Ang lalaking iyon ay naglatag ng bitag. Nanlaki ang mata ni Elena. Bitag? Oo! Tumayo si Ramon. Uhulihin ka niya. Tumango si Luntian. Hindi lamang iyon. Ano pa? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay puno ng kasakiman. Sa labas naman, nagsimulang mawalan ng pasensya si Mang Doro. Matagal na siyang naghihintay, ngunit wala pa ring lumalabas mula sa kubo. Sigurado akong naroon pa rin ang duwende, bulong niya sa sarili. Lumapit siya ng kaunti sa bintana upang masilip ang loob ng bahay. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang gumalaw kahit halos walang hangin. Napatingin si Mang Doro sa kagubatan. May pakiramdam siyang tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hindi niya iyon maintindihan. Imposible, sabi niya sa sarili. Ngunit sa loob ng kubo, alam ni Luntian kung ano ang nangyayari. Ang kagubatan ay gising. Ang kalikasan ay nakikiramdam. Ang mga nilalang ng gubat ay nagmamasid. Dahan-dahang tumayo ang duwende at lumapit sa bintana. Panahon na, sabi niya. Napatingin sina Ramon at Elena sa kanya. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Ramon. Ngunit bago pa siya makasagot, may malakas na kaluskos na narinig mula sa labas. Napaatras si Mang Doro nang biglang gumalaw ang mga sanga ng puno sa kanyang likuran. Ang mga dahon ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Anong nangyayari? Bulalas niya. Sa loob ng kubo, nakatingin lamang si Luntian sa bintana. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap. Ang lalaking puno ng kasakiman ay nakapasok na sa teritoryo ng kagubatan. At ang kagubatan ay hindi kailanman nagiging mabait sa mga taong may masamang hangarin. Samantala, si Mang Doro ay nagsimulang kabahan. Ang kanyang plano na hulihin ang duwende ay tila unti-unting nagiging isang bangungot. At sa gabing iyon, malalaman niya na may mga lihim ang kagubatan na hindi dapat ginagalaw ng sinumang tao. Habang nakatayo si Mang Doro sa likod ng kubo ni Ramon at Elena, unti-unting lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Ang hangin na kanina ay tahimik ay tila nagbago. Ang mga dahon ng mga puno ay kumakaluskos kahit halos walang hangin. Napalingon siya sa paligid. Ang dilim ng kagubatan ay tila mas makapal kaysa karaniwan. Kalokohan ito, bulong niya sa sarili upang lakasan ang kanyang loob.
Pinilit niyang ibalik ang kanyang pansin sa bitag na inilatag niya sa damuhan. Naroon pa rin ang mga prutas na kanyang inilagay bilang pain. Tahimik ang kubo. Walang gumagalaw. Lalabas din iyon, sabi niya sa sarili. Ngunit habang siya ay naghihintay, may isang bagay na hindi niya napansin. Sa likod ng mga puno, may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi mga mata ng tao. Mga matang sanay sa dilim ng kagubatan. Sa loob naman ng kubo, tahimik na nakatayo si Luntian sa may bintana. Ramdam niya ang bawat galaw sa labas. Ang hangin, ang mga puno, at ang lupa mismo ay tila nagsasalita sa kanya. Lumapit si Elena. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Mahinang sumagot si Luntian. Ang kagubatan ay nagbibigay ng babala. Napatingin si Ramon sa bintana. Babala para kanino? Para sa taong nasa labas. Sa sandaling iyon, isang malakas na kaluskos ang narinig ni Mang Doro mula sa likod ng isang malaking puno. Napalingon siya. May tao ba dyan? Tanong niya. Walang sumagot. Lumapit siya ng kaunti upang tingnan. Ngunit bago pa siya makalapit, may isa pang kaluskos na nanggaling sa kabilang direksyon. Napaatras siya. Ang mga tunog ay tila nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Unti-unti siyang napalibutan ng mga ingay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Siguro mga hayop lang ito, sabi niya sa sarili. Ngunit kahit sinabi niya iyon, hindi niya mapawi ang kakaibang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya. Sa loob ng kubo, patuloy na nagmamasid si Luntian. Hindi pa rin siya umaalis, sabi ng duwende. Napabuntong hininga si Ramon. Matigas ang ulo ng lalaking iyon. Tumango si Luntian. Kapag ang isang tao ay pinangunahan ng kasakiman, mahirap siyang pigilan. Sa labas, si Mang Doro ay nagsimulang kabahan nang marinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Isang mahinang ugong na tila nanggagaling sa malayo. Unti-unti, itong lumalakas. Napatingin siya sa direksyon ng kagubatan. Ang mga sanga ng puno ay tila gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Pagkatapos, isang bagay ang gumalaw sa likod ng mga puno. Hindi niya makita ng malinaw kung ano iyon, ngunit sapat na iyon upang magdulot ng takot sa kanyang dibdib. Ano yon? Bulong niya. Biglang may nahulog na sanga sa lupa sa kanyang harapan. Napatalon siya sa gulat. Ang kanyang lampara ay muntik nang mabitawan sa kanyang kamay. Sa loob ng kubo, nakita ni Luntian ang lahat ng nangyayari. Hindi niya kailangang lumabas upang malaman ang takbo ng mga pangyayari. Ang kagubatan ay hindi natutuwa, sabi niya. Napatingin sa kanya si Elena. May mangyayari ba sa lalaking iyon? Saglit na natahimik si Luntian. Ang kagubatan ay hindi naghihiganti, sabi niya. Ngunit tinuturuan nito ang mga tao ng aral. Sa labas, si Mang Doro ay nagsimulang umatras mula sa kubo. Ang kanyang plano na hulihin ang duwende ay unti-unting napalitan ng takot. Habang siya ay umaatras, may isa na namang malakas na kaluskos mula sa likod niya. Napalingon siya. Sa dilim ng kagubatan, may isang malaking anino ang gumalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi niya makita kung ano iyon, ngunit sapat na ang laki nito upang tuluyang mawala ang kanyang lakas ng loob. Hindi ito tama, sabi niya habang mabilis na tumatalikod. Sa wakas, nagsimula siyang tumakbo palayo sa kubo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot.
Ang mga sanga ng puno ay tila sumasayad sa kanyang mga balikat habang siya ay tumatakbo sa madilim na daan. Hindi na niya naalala ang lambat, ang kahon, o ang mga prutas na kanyang inilatag. Ang nasa isip na lamang niya ay ang makalayo sa kagubatan. Sa loob ng kubo, tahimik na nakatayo si Luntian sa may bintana habang pinagmamasdan ang lalaking tumatakbo palayo. Umalis na siya, sabi ng duwende. Napabuntong hininga si Ramon. Sa wakas, ngunit hindi pa rin lubos. Nakampante si Luntian. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Napatingin sa kanya si Elena. Bakit? Ang taong puno ng kasakiman ay hindi agad sumusuko. At sa kanyang pagtakbo pa uwi, si Mang Doro ay hindi lamang takot ang dala. Sa kanyang isipan ay may panibagong ideya na nabubuo. Isang ideya na maaaring magdala ng mas malaking problema sa mag-asawang nagbigay lamang ng kabutihan. Kinabukasan, matapos ang nakakatakot na gabi, muling sumikat ang araw sa baryo na tila walang nangyari. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pangkaraniwang gawain at ang katahimikan ng kagubatan ay muling bumalik. Ngunit sa kubo ni Ramon at Elena, may mabigat na pag-uusap na nagaganap. Nakaupo ang mag-asawa sa harap ng maliit na mesa habang si Luntian ay nasa ibabaw ng bintana. Hindi na tayo maaaring manatiling kampante, sabi ni Ramon. Tumango si Elena. Kahit umalis si Mang Doro kagabi, baka bumalik pa siya. Tahimik na nakinig si Luntian. Pagkatapos ay marahan itong tumingin sa mag-asawa. Marahil ay dumating na ang panahon upang sabihin ko sa inyo ang buong dahilan kung bakit ako napunta sa inyong tahanan. Napatingin ang dalawa sa duwende. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Dahan-dahang tumayo si Luntian. Hindi aksidente ang pagkikita natin. Nagkatinginan sina Ramon at Elena. Matagal na kayong binabantayan ng mga nilalang ng kagubatan. Patuloy ng duwende. Maraming beses naming nakita ang inyong kabutihan. Kahit kayo ay mahirap, hindi ninyo pinagkaitan ng ibang tao ng tulong. Natahimik ang mag-asawa. Hindi nila akalaing may mga matang nagmamasid sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang kagubatan ay may sariling paraan ng pagpili, sabi ni Luntian. At kayo ang pinili nito, napayuko si Ramon. Ngunit hindi naman kami naghahanap ng gantimpala, ngumiti si Luntian. Ganyan ang sinasabi ng mga taong tunay na mabuti. Lumapit siya sa gitna ng silid. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang maliit na kamay sa sahig ng kubo. Sa sandaling iyon, isang mahinang liwanag ang kumalat sa paligid. Napaatras sina Ramon at Elena sa gulat. Ang liwanag ay tila nagmumula sa lupa mismo. Unti-unti itong kumalat palabas ng kubo, patungo sa likod ng bahay, kung saan naroon ang kanilang taniman. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang liwanag. Tahimik ang paligid. Napatingin si Ramon kay Luntian. Ano ang nangyari? Ngunit ngumiti lamang ang duwende. Pumunta kayo sa likod ng inyong bahay. Agad na lumabas ang mag-asawa. Pagdating nila sa kanilang taniman, napahinto sila sa kanilang nakita. Ang kanilang maliit na lupain ay hindi na lamang puno ng gulay. Ang lupa ay tila naging mas malawak at mas mataba. May mga bagong halamang tumubo, mga punong prutas, mga halamang gamot, at iba't ibang pananim na hindi nila kailanman itinanim. Ang lugar na dati maliit at tuyot
ay ngayon ay tila isang masaganang hardin. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Hindi ako makapaniwala. Samantala, si Ramon ay napaupo sa lupa habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi na tayo magugutom kailanman, sabi niya nang mahina. Lumapit si Luntian sa kanila. Ito ang biyaya ng kagubatan. Napatingin sa kanya si Elena. Paano ka naman? Ngumiti ang duwende. Ang aking gawain dito ay tapos na. Nanlaki ang mata ni Ramon. Aalis ka na? Tumango si Luntian. Ang mga duwende ay hindi nananatili sa mundo ng mga tao ng matagal. Bahagyang nalungkot ang mag-asawa. Sa maikling panahon na nakasama nila ang duwende, naging mahalaga na ito sa kanilang buhay. Hindi namin makakalimutan ang lahat ng ginawa mo, sabi ni Elena. Ngumiti si Luntian. Ang tanging hiling ko lamang ay ipagpatuloy ninyo ang inyong kabutihan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kagubatan. Ang biyayang ibinigay sa inyo ay hindi lamang para sa inyong sarili. Napatingin si Ramon sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag may taong nangangailangan, sagot ni Luntian, tulungan ninyo rin sila. Tumango ang mag-asawa. Ipinapangako namin iyon, sabi ni Ramon. Maya-maya, nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Luntian. Ang kanyang maliit na anyo ay unti-unting naging parang liwanag na kumikislap sa hangin. Maraming salamat sa inyong kabutihan, huling sabi niya. At sa isang iglap, naglaho siya. Tahimik na tumingin ang mag-asawa sa lugar kung saan siya nakatayo. Sa kabilang banda ng baryo, si Mang Doro ay nagising ng maaga. Halos hindi siya nakatulog matapos ang kanyang naranasan sa kagubatan. Ngunit nang lumabas siya ng kanyang bahay, may narinig siyang balita mula sa ibang tao sa baryo. Sabi nila, napakaganda raw ng ani ni Ramon at Elena ngayon, sabi ng isang kapitbahay. Napakunot ang noo ni Mang Doro. Ngunit nang maalala niya ang mga nangyari kagabi, biglang nanahimik siya. Sa halip na mainggit, isang bagay ang unti-unting pumasok sa kanyang isip. Takot. At marahil isang kaunting pagsisisi. Samantala, sa kubo ni Ramon at Elena, nagsimula ang bagong buhay ng mag-asawa. Ang kanilang taniman ay naging isa sa pinakamayabong na lugar sa baryo. Ngunit hindi nila kinalimutan ang pangako kay Luntian. Tuwing may kapitbahay na nangangailangan ng pagkain o tulong, hindi sila nagdadalawang isip na magbigay. At dahil dito, hindi lamang sila pinagpala ng kagubatan. Naging inspirasyon din sila sa maraming tao sa baryo. At sa bawat pagaspas ng hangin mula sa kagubatan, tila may isang maliit na tinig na patuloy na nagbabantay sa kanila. Ang tinig ng isang mabuting duwende na minsang tumulong sa isang mag-asawang mahirap. Ngunit may pusong tunay na mayaman. Wakas.